Nagsisimula ang pelikula sa taglamig noong 1991, habang isang batang lalaki na nagngangalang Henry Dever ay nawawala na ng 11 araw. Ang buong bayan ng Castle Rock ay naghahanap sa kanya, pero ngayon ay sobrang lalim na ng nyebe. Dahil dito, napilitan ang mga awtoridad na itigil ang paghahanap hanggang tag-init. Sa ibang lugar, isang pulis na nagngangalang Alan Pangborn ang nakaupo sa kanyang truck, nakikinig sa balitang ito. Pero pumunta pa rin siya sa gubat para ipagpatuloy ang paghahanap kay Henry. Isinuot niya ang kanyang face mask, kinuha ang isang stick, at nagsimulang maghukay-hukay sa lupa nang walang tiyak na direksyon. Bigla siyang tumama sa isang bagay na matigas, parang may katawan sa ilalim ng makapal na tumpok ng nyebe. Mabilis na nagsimula si Alan na maghukay gamit ang kanyang mga kamay at natagpuan ang bangkay ng deer. Siya ay bahagyang nakahinga ng maluwag at umupo malapit upang uminom ng isang tasa ng tsaa mula sa kanyang thermos flask. Si Alan ay kasalukuyang nasa isang bangin malapit sa Castle Lake, na ganap na nagyelo dahil sa lamig. Sa mga sandaling ito, naririnig niya ang isang kakaiba ngunit malakas na tunog ng pagsigaw mula sa kagubatan sa paligid niya. Sinusuri niya ang paligid, at sa kanyang labis na gulat, may isang batang lalaki na lumitaw sa gitna ng lawa. Agad na tumakbo si Alan patungo sa bata habang tinatawag ang pangalan nito na Henry. Sa kasalukuyan, si Dale Lacey, ang warden ng Shawshank Prison, ay maagang bumangon upang magluto ng almusal para sa kanyang asawa. Sabi niya dapat tinanggap na niya ang kanyang retirement noong nakaraang taon. Napag-alaman na ngayon ang huling araw ni Dale bilang warden at siya ay magre-retiro na. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang asawa bilang pamamaalam at pumunta siya sa kanyang trabaho. Lahat ay mukhang normal, at nagmamaneho si Dale sa maliit na bayan tulad ng dati. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa trabaho, nagdesisyon siyang maglakbay ng kaunti sa kagubatan at huminto sa harap ng bangin sa Castle Lake. Ang eksena ay biglang lumipat sa ilang sandali sa hinaharap. Pinapatay ni Dale ang radyo ng kotse at nilagyan ng lubad ang kanyang leeg. Pagkatapos, nakita namin na ang lubad ay nakatali sa isang puno sa likod ng kotse ni Dale. Bigla, may lumabas na aso mula sa malapit na palumpong at nagsimulang tumahol sa kanya. Si Dale, gayunpaman, tinapakan niya ang engine ng sasakyan, nagmamaneho patungo sa bangin ng mabilis. Ang lubad ay nagputol sa kanyang ulo bago pa man makalampas ang kanyang kotse sa tubig ng Castle Lake. Ilang araw ang lumipas, dumating ang bagong warden sa Shawshank State Penitentiary matapos ang pagkamatay ng kanyang naunang warden. Isang gwardya ang nagdala sa kanya sa pangunahing opisina at binanggit na lahat ng huling 4 na warden ay gumawa ng hindi kapani-paniwala. Isang opisyal na nagngangalang Dennis Zalewski ang nagbigay sa kanya ng ulat tungkol sa bilang ng mga bilanggo na kasalukuyang nakatira sa Shawshank. Ang bilangguan ay tila punong-puno, maliban sa Block F na inabandona na sa loob ng huling 30 taon. Sinabi ni Dennis sa kanya na ang huling warden, si Lacey, ay inabandona ang buong gusali nang walang anumang dahilan. Ang warden, na nasa ilalim ng pressure na dagdagan ang kapasidad ng Shawshank, ay inutusan si Dennis at isang guard para tingnan ang Block F. Sandali lamang, naroon na ang 2 opisyal sa block na nasa napakalubhang kalagayan. Hindi nagtagal ay nakakita si Dennis ng isang pinto sa sahig ng isa sa mga silid habang abala ang kanyang kapareha sa ibang bagay. Pumasok siya at nakarating sa isang malaking underground na tila isang abandonadong tangke ng tae. Sinuri ito ni Dennis gamit ang kanyang flashlight at nakita ang isang lata na puno ng mga sigarilyo sa sahig sa tabi ng isang upuan. Sa kanyang labis na takot, may isang kulungan sa harap ng silya, at sa isang pagkabigla, may payat na lalaki na nakakulong sa loob nito. Sa loob ng ilang minutong sandali, ang buong Shawshank ay naalerto sa natuklasan ni Dennis, at ang estranghero ay dinala sa ibabaw. Binibilang ng mga gwardya ang lahat ng mga bilanggo upang matiyak na ang lahat ay naruroon. Pagkatapos, kinukuhanan nila ng fingerprint ang estranghero at pinapaliguan siya. Tahimik siya, kulang sa nutrisyon, at mukhang takot sa lahat. Matapos matuklasan na walang anumang record na siya ay naging bilanggo sa Shawshank, ang buong sitwasyon ay naging isang bangungot. Sinabi ng warden sa kanyang mga opisyal na ayaw niyang may lumabas na balita tungkol dito. Pagkatapos, pumunta siya sa infirmary, kung saan kasalukuyang nakakulong ang estranghero, at tinanong siya. Sa simula, tumatanggi siyang makipag-usap pero makalipas ang ilang sandali, binanggit niya ang isang pangalan na Henry Matthew Dever. Isa sa mga gwardya, na kasama si Dennis kanina, ay tila nakikilala ang pangalan.
Sa ibang bahagi ng Houston, si Henry Deaver, isang abogadong tagapagtanggol, ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang kaso sa korte para sa isang matandang babae na nagngangalang Lian. Nalaman na pinatay niya ang kanyang asawa sa pagtatanggol sa sarili at nahatulan ng parusang kamatayan. Si Henry ay gumawa ng isang masigasig na apela, binibigyang diin na ang dahilan sa likod ng pagpatay, pati na rin ang parehong mga nakaraang paglilitis ni Lian, ay kahina-hinala. Matinding hinihiling niya sa hukom na isaalang-alang ang muling pagbubukas ng kaso. Sa kasamaang palad, natalo ang kanyang apela, at naghahanda si Lian para sa kanyang pagbitay mamayang araw. Sinubukan ni Henry na aliwin siya, pero gusto lang niyang pag-usapan ang kanyang mga alaala sa pagkabata. Tinanong pa niya ito tungkol sa unang alaala na naaalala pa niya. Sa isang mabilis na flashback mula noong 1981, nakikita natin si Henry na iniligtas ni Alan Pangborn, na inilalagay ang bata sa kanyang patrol car. Ang kantang 24 Hours from Tulsa ni Jane Pitney ay tumutugtog sa kotse. Ito ang unang alaala ni Henry, at wala siyang naaalala bago siya nailigtas. Sa kasalukuyan, si Henry ang tanging tao na nananatili kasama si Lian hanggang sa huli. Pagkatapos ng pagbitay, pumunta siya sa counter ng pulis at kinuha ang mga gamit ni Lian. Ngunit biglang tumunog ang isang alarma, at ilang mga gwardya ng bilangguan ang nagmadaling bumalik sa silid ng pagbitay. Nang isa sa kanila ang magbunyag na si Lian ay muling nabuhay, nagulat si Henry. Tumakbo siya pabalik sa silid at nakita ang mga gwardya na sinusubukang muling bigyan ng lason si Lian. Sumisigaw si Henry sa kanila na huminto, sinasabing hindi nila pwedeng ulitin ang pagpatay sa isang tao. Pero isinara ng mga pulis ang kortina, kaya napilitan siyang umalis. Sa Castle Rock, ang koponan ng warden ay nagukay ng lahat ng impormasyon tungkol kay Henry Matthew Deaver. Lumabas na nawawala siya noong siya ay 11 taong gulang, at ang buong estado ay naghanap sa kanya. Pero ang natagpuan lang nila ay ang kanyang ama, si Ginoong Deaver, na halos patay na mula sa sobrang lamig at may sugat ang likod. Hindi nagtagal ay pumanaw ang matanda dahil sa kanyang mga sugat. Bago pa man tuluyang itigil ang misyon sa paghahanap, muling nagpakita si Henry, eksaktong 11 araw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Walang naaalala ang bata, pero ang buong bayan ay sinisi siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngayon, isa na siyang abogado ng depensa sa mga kasong kriminal na nagtatrabaho sa mga kaso ng parusang kamatayan sa Houston. Hindi iniisip ng warden na magandang ideya na tawagan si Henry, pero ayaw din niyang pakawalin ang estranghero. Iminungkahi ng kanyang assistant na maaari nilang patayin ang estranghero dahil wala namang anumang record tungkol sa kanya. Si Dennis na nagtitimpla ng kape para sa dalawa, ay nadinig ang kanilang pag-uusap. Sa Houston, pumunta si Henry sa Lizard Bowl Zoological Park upang panoorin ang mga empleyado doon na pinapakain ang mga buwaya. Habang nandoon siya, tumawag si Dennis at sinabi na may isa sa kanyang mga kliyente na nasa kustodiya ng Shawshank Prison. Akala ni Henry na ito ay isang biro at sinabi niyang patay na ang lahat ng kanyang mga kliyente. Pero iginiit ni Dennis na nagsasabi na may nakita silang binata sa loob ng kulungan at wala nang ibang tutulong sa kanya. Nang tanungin ni Henry ang pangalan ng tumatawag, ibinaba ni Dennis ang telepono. Samantala, si Molly Strand, ang may-ari ng isang kumpanya ng real estate sa Castle Rock, ay pumarode sa isang parking lot ng paaralan upang makipagkita sa isang tao na nagbebenta ng droga. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng mas maraming gamot para sa isang kondisyon sa kalusugan at kinuha ang pinakabagong batch nito. Sa daan pa uwi, nakita ni Molly si Henry na bumaba sa bus pero hindi niya ito pinansin. Naglalakad si Henry sa paligid ng bayan, pinagmamasdan ang kapaligiran bago umuwi. Sa daan, may isang lalaki na nakita siya at tinawag siyang killer. Hindi pinansin ni Henry ang sinabi ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Di nagtagal, nakatagpo siya ng isang bakanteng paradahan sa tabi ng isang simbahan. Naiinis siya habang nakatayo sa gitna ng parking lot sa hindi malaman na dahilan, pagkatapos ay pumasok siya sa kalapit na simbahan at nakita ang larawan ng kanyang ama, isang dating reverendo. Sa isang flashback noong 1981, si Alan, na natagpuan lamang si Henry sa gitna ng Castle Lake, ay dinala ang batang lalaki pauwi. Tinanong niya kung alam ni Henry kung ano ang nangyari sa kanyang ama, pero walang sinabi si Henry. Nakasakay sa truck, pinapanood niya habang tumatakbo palabas ang kanyang ina na si Ruth para kunin siya. Sa kasalukuyan, dumating si Henry sa bahay ng kanyang ina at narinig ang alarma ng usok sa sandaling pumasok siya.
May isang kawali na nasusunog sa kalan, pero walang tao sa paligid. Nakita niya si Ruth sa likod bahay, nakatingin na parang walang malay sa mga puno sa paligid. Nang lapitan siya ni Henry, inisip niyang isa siyang hardinero. Sinusubukan niyang ipaalala sa kanya na siya ang kanyang anak pero patuloy siyang nagsasalita ng mga hindi nauugnay na bagay. Ito ay nagpapalinaw kay Henry na ang kanyang ina ay may sakit na dimensya. Bigla, ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Alan Pangborn, ang dating county sheriff na naghatid kay Henry pauwi noon. Umalis si Ruth upang maghanda ng silid para sa kanyang anak at tinanong ni Alan kung bakit narito si Henry sa bayan. Gayunpaman, mas interesado si Henry kung bakit naglalaan ng oras si Alan sa kanyang ina. Sumagot si Alan na nandito siya para tingnan si Ruth at alagaan siya. Sa bilangguan, ang estranghero na natagpuan sa Block F ay nakakatakot na pinapanood ang isang daga na tumatakbo sa dingding. Umuupo siya ng mag-isa at tahimik, hiwalay sa iba pang mga bilanggo. Di nagtagal, dumating si Henry sa bilangguan pero hindi niya alam ang pangalan ng kanyang kliyente. Nakatanggap ng balita ang warden tungkol sa kanyang pagdating at hindi siya natuwa sa pagdating nito. Pinayagan niyang tingnan ni Henry ang isang notebook na may lahat ng litrato ng mga preso, na sa kabutihang palad ay hindi kasama ang estranghero. Siyempre, hindi kilala ni Henry ang sinuman sa kanila at tinanong kung may naiwan na wala sa mga larawan. Sumagot ang warden na malamang nawala silang alinman sa kanyang mga kliyente dahil ipinagbawal ng estado ng Maine ang parusang kamatayan. Nagtataka si Henry kung bakit alam ng warden na nagtatrabaho siya sa kaso ng kamatayan, sapagkat hindi naman niya ito binanggit habang sila ay nag-uusap. Sinubukan ng warden na takpan ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nakita niya siya sa balita, ngunit alam ni Henry na may itinatago siya. Gayunpaman, umalis siya sa bilangguan at naghahanda ng umuwi. Maya-maya, narinig niya si Dennis na sumisigaw sa mga bilanggo na pumasok. Agad na nakilala ni Henry ang boses nito bilang boses ng misteryosong tumatawag sa kanya. Kinagabihan, sa tahanan ng mga Deaver, tumingin si Henry sa bintana at nakita ang isang tao sa bahay sa tabi na nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin at bumaba siya kung saan si Alan ay umiinom. Ibinahagi ni Henry ang lahat tungkol sa misteryosong tawag mula sa Shawshank at humingi ng opinyon ni Alan. Binaliwala ni Alan ang kwento, sinasabing ang mga Shawshank Prison ay ibang-iba sa mga regular na bilangguan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, tinanong ni Henry kung bakit nagpapakamatay si Dale Lacey. Sumagot si Alan, sinabing ang pagiging warden ng isang napakalaking bilangguan ay isang napakahirap na trabaho. Ipinahayag niya na nagpakamatay si Dale sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bangin sa Castle Lake, ang parehong lugar kung saan natagpuan ni Alan si Henry noong 1991. Sa ibang lugar, kinuha ni Molly ang isang kahon ng curtain sa kanyang basement. Nagset siya ng timer ng 1 minuto at kinuha ang isang poster ng nawawalang tao na may pangalang Henry, kasama ang isang jacket ng bata. Kapag natapos ang timer, inilalagay niya ang kahon at ibinabalik ito sa dati nitong pwesto. Kinagabihan, nagmaneho si Henry papunta sa bangin at natagpuan ang isang alaala para kay Dale Lacey. Pagkatapos naglakad siya patungo sa gilid kung saan bigla niyang narinig ang boses ni Alan sa kanyang isipan. Habang tinitingnan niya ang paligid, napansin niyang may mas batang bersyon ng kanyang sarili na lumitaw sa likod niya, ngunit mabilis itong nawala. Sa bilangguan, si Dennis ay nasa silid ng mga security camera, nagbabasa ng libro tungkol sa mga pangalan ng sanggol at umiinom ng kape. Ang ilan sa mga kamera ay nagsimulang mag-blink on at off pero hindi niya ito napansin sa simula. Nang tumingin siya sa wakas, nakita niyang wala na sa kanyang selda ang estranghero mula sa Block F. Ito ay nagdulot kay Dennis ng takot habang nagsisimula siyang magpalipat-lipat ng mga kamera upang mahanap ang lalaki. Habang siya ay abala, lumitaw ang estranghero sa isang madilim na pasilyo. Ang ilaw ay umiilaw kaagad pagkatapos, at ang estranghero ay tumitig ng diretso sa kamera. Isang takot na Dennis ang umiwas ng tingin sandali, at nang bumalik siya sa pagtingin, ipinapakita ng mga kamera ang mga patay na katawan sa bawat silid. Sa isang flashback, inihahayag ang mga pangyayari na nagdala kay Dale Lacey sa kanyang pagpapakamatay. Ipinapakita ang warden na bumibisita sa nakatagong silid sa ilalim ng Block F kung saan niya pinanatili ang estranghero sa isang kulungan. Nagapoy si Dale ng sigarilyo at inutusan ang estranghero na hanapin si Henry Matthew Deaver kapag makita nila siya sa hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.